Isang napakaliwanag na umaga. Ang sikat ng araw ay sumasala sa malalaking bintana ng dining area, nagpinta ng gininto ang liwanag sa nakalatag na hapag. Nakaupo si Matthew Alonso sa kanyang paboritong sofa, hindi sa dining table, dahil mas gusto niyang suriin ang kanyang tablet habang aalmusal. Suot niya ang isang pinakamahal na bespoke na libro, sulit. Kumikinang ang puting panloob na kamiseta. Ang bawat hibla ng tela ay sumisigaw ng kaayusan. Ang pagiging perpekto ang mismong salamin ng kanyang buhay bilang isang matagumpay na real estate magnate. Ang kanyang relo ay tumutukoy sa tumpak na oras at bawat segundo ay mahalaga para sa mahalagang board meeting na naka-schedule sa loob ng 1 oras. Bigla, parang huminto ang oras. Ang isang basong kriska na puno ng matingkad na pulang strawberry juice ay gumulong, kumiling, at sa isang masakit na bagal ay bumagsak. Ang likido, na parang dugo sa kanyang malinis na puting kamiseta, ay bumos pababa. Sumisipsip sa mamahaling tela ng kanyang suot na suit. Isang malaking bilog naman siya ang sumila sa kanyang perpektong umaga. Fresh si Theo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang kanyang mga mata ay nalalaki sa gulat. Ang kanyang maayos na mundo ay biglang naging isang paleta ng mapulang kaguluhan. Sa kabilang banda, si Ligaya Gaya Ramos, sa kanyang bagong asul na uniforme ng kasambahay, ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay naninginig pa rin, hawak ang walang lamang pitsel ng juice. Ang kanyang puso ay lumalabas sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang paalala ng kanyang katangahan. Ito ang kanyang unang araw. Ito ang pinakamahal na trabaho na nakuha niya, ang susi sa kanyang pangarap na makapagtapos ng fine arts. At ngayon, ito na. Katapusan na. Sa likuran ni Gaya, 2 pares ng malalain, nagtatakang mata ang nagmamasid sa eksena. Si Dahlia, 6 na taong gulang, at si Silang, 5 taong gulang. Ang mga anak ni Theo ay nagtatago sa likod ng pinto ng kusina. Ang kanilang mga kamay ay nakatakip sa kanilang mga bibig. Ngunit ang ningning sa kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang halo ng gulat at hindi maitago na pagkasabik. Ito ay isang bagay na bago, hindi pangkaraniwan, at tiyak na hindi bahagi ng perpektong schedule ng kanilang ama. Si Matthew Alonso, 25 taong gulang, ay isang biyul. Ang kanyang asawa ay pumanaw. 3 taon na ang nakalipas, at mula noon, ang kanyang buhay ay naging isang seri ng maingat na pagkalkula at pagpaplano. Ang bawat aspeto ng kanyang pagiging ama ay ginagawa niya ng may parehong kahusayan na inilalapat niya sa kanyang mga kumpanya. Ngunit ang pagiging ama ay hindi isang negosyo, at madalas niyang maramdaman na siya ay palaging nabibitin sa kanyang mga anak na tila may malalim na puwang sa kanilang tahanan na hindi niya kayang punan ng pera o istigo. Ngayon, ang mansa sa kanyang suit ay sumisimbolo sa kaguluhan na pinipilit niyang labanan sa kanyang buhay. Si Ligaya Ramos, 23 taong gulang, ay isang bulaklak na puno ng kulay, ngunit may tendensyang maging matalik. Ang kanyang mga pangarap ay kasing lawak ng kanvas na ginugugol niya ng mga oras sa pagpipinta. Subalit, ang realidad ng buhay ay mas malupit. Ang tara para sa matrikula sa sining ay mahirap kirain. Ang trabahong ito ay ang kanyang huling pag-asa. May puso siya na kasing laki ng kanyang mga brushstrokes, ngunit mayroon din siyang mga kamay na kasing ubol ng isang baguhang warwhopper. Ito ang kanyang unang beses na nagtatrabahon bilang isang kasambahay sa isang marangyang tahanan. Karaniwan, nagtuturo siya ng sining sa mga bata sa komunidad o nagbebenta ng kanyang mga gawa sa mga lokal na merkado.
Ang ideya ng paghawak ng isang pitzel ng juice nang walang insidente ay tila isang simpleng gawain, ngunit para kay Gaya, ito ay isang high-stakes performance. Nang sa wakas ay makarecover si Tio mula sa kanyang shock, ang kanyang tinig ay lumabas, kalmado, ngunit may malalim na diin na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Miss Ramos, anya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pulang mansa sa kanyang dibdib. Ito ang aking pinakamahal na suit. At mayroon akong mahalagang pulong sa loob ng ilang minuto. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo, dumadaloy sa nerbiyos na katawan ni Gaya. Si Gaya ay halos hindi makahinga. Naku po, sir, Diyos ko, pasensya na po talaga. Oh my gosh, I'm so sorry. Ang kanyang mga salita ay nagsalubong, Tagalog at Ingles na naghahalo sa isang halo ng pagkataranta. Ang kanyang mga kamay ay automatikong lumapit sa mansa na parang maaari niya itong burahin ng isang haplos. Ngunit pinigilan siya ni Tio sa isang tingin lamang. Sa likod, hindi na napigilan ni Dahlia at silang ang kanilang mga pagtawa. Maliit, pabulong na tawa, na mabilis na naging bahagyang malakas na hiyaw. Ngunit nang makita ang putlang mukha ni Gaya at ang matinding seryosong ekspresyon ng kanilang ama, agad silang tumigil. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Okay lang po, Ate Gaya, sabi ni Dahlia. Lumapit kay Gaya at hinawakan ng kanyang palda. Daddy, okay lang po yan. Pwede mo naman pong labhan, di ba? Idinagdag ni Silang na may walang muwang na lohika. Napabuntong. Hininga si Tio. Nilingon niya ang kanyang mga anak na tila isang pangkaraniwang bagal ang pagkabuhos ng gius sa kanyang suit. Mga anak, hindi ganun kadali yan, anya. Pinipilit na maging mahinahon. Sa kanyang isip, naglalaro ang libong sitwasyon, ang pagkaantala. Sa meeting, ang kailangan niyang gawin sa kanyang suot, ang muling paghahanap ng kasambahay. Miss Ramos, patuloy ni Tio. Bumaling kay Gaya. Sa totoo lang, gusto kitang paalisin ngayon din. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Gaya. Ang kanyang mga mata ay nanunubi, ngunit pinilit niyang pigilan ang luha. Nakikita niya ang kanyang pangarap na lumilipad palayo. Ngunit nagpatuloy si Tio. Ang kanyang mga mata ay lumayo mula sa suit at tumingin sa relo. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na nakayakap kay Gaya na parang matagal na silang magkakilala. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ngayon. Ang ahensya ay walang ibang available na maipapadala sa biglaang paunawa. Si Gaya ang huli at iisang kandidato. Gayunpaman, sabi niya, sa tono na tila pinipilit niya ang sarili, mayroon akong isang mahalagang pulong at kailangan kong umalis sa loob ng 10 minuto. Ang ahensya ay walang ibang maipapadala. Ibigyan kita ng thrill. Day. Isang araw lamang. Ang mga mata ni Gaya ay nalaki sa pag-asa. Alaga po, sir. Naku, salamat po. Maraming salamat po. Pangako po, sir. Babawi po ako. Gagawin ko po ang lahat para hindi na po ito maulit. Hindi ko po sisirain ang tiwala niyo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat at labis na kaligayahan. Tiningnan siya ni Tio. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sige. Pero, sa ilalim ng aking mahigpit na pagbabantay, kailangan mong siguraduhin na walang anumang gulo. Naiintindihan mo? Opo, sir. Naiintindihan ko po. Malinis po ang lahat.
Maayos po ang lahat, sabi ni Gaya. Mabilis na tumango. Ngunit habang tinitingnan niya, ang pulang man sa sasuot ni Tio, isang maliit na alinlangan ang bumulong sa kanyang isip. Malinis. Maayos. Ngayon, pagkatapos ang insidenteng ito ba ay posible? Ngunit hindi niya ininda ang pagdududa. Ang mahalaga ay may pagkakataon pa siya. Ang kanyang pangarap ay hindi pa ganat na nawala. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, may isang pakiramdam na ang krialday na ito ay magiging isang mahabang, nakakapagod, at potensyal na mapaminsalang araw para sa kanilang lahat. Ang orasan ay hindi pa naglilimang minuto matapos ang insidente ng strawberry juice. Ngunit, pakiramdam ni Gaya ay isang buong araw na ang lumitas. Nangako siyang mabawi, at iyon mismo ang balak niyang gawin. Pagkatapos ito ni Tio, sa kanya ang daan patungo sa Laon di Air na may mga detalyadong instruksyon kung paano treat ang mancha sa kanyang suit, isang proseso na, sa isip ni Gaya, ay mas komplikado kaysa sa pagpipinta ng isang Renaissance mural. Bumalik siya sa kusina, na determinadong maghanda ng agahan na magpapalimot kay Tio sa kanyang napinsalang danit. Okay, Gaya. Bulong niya sa sarili, habang isinusuklay ang kanyang buhok na tila makakatulong ito sa kanyang konsentrasyon. Simple lang. Scrambled eggs, bacon, toast. Hindi ito mahirap. Ngunit para kay Gaya, ang salitang simple ay tila may ibang kahulugan. Habang abala siya sa paglalagay ng bacon sa kawali, nakalimutan niyang I hate pala ang kalan. Sa isang iglap, umakyat ang usok, at ang buong kusina ay napuno ng amoy ng nasusunog na taba. Ang crispy bacon ay naging carbonized steak kasunod nito sa kanyang pagmamadali upang patayin ang kalan. Naasidente niya ang siko sa isang basong tubig sa counter na nagdulot ng pagbagsak nito sa sahig at sa kabutihang palag, hindi naman nabasag. Mula sa kanyang study room, naririnig ni Tio ang sunod na ingay, ang nagmamadaling tunog ng kumukulong kawali, ang pagbagsak ng isang bagay, at isang pamilyar na nakupo. Hindi niya mapigilang mapabuntong. Hindi na. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang katulong na si Brenda upang order ng take-out na almusal para sa mga bata at para sa kanya. Ang ideya ng pagpapaluto kay Gaya sa oras na ito ay tila isang suicide mission. Nang bumalik si Tio sa kusina matapos ang isang mabilis na pagpapalit ng damit, isang mas mura, ngunit galang pa rin na suit, nakita niya ang isang Gaya na pawisan, nakatayo sa gitna ng usok, at pilit na iminawagayway ang isang tuwalya. Ang mga nasunog na piraso ng bacon ay nakalatag sa counter, at ang amoy ay halos sumisiksik sa kanyang ilong. Miss Ramos, kalmado niyang sabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing anong kaguluhan na naman ito. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Bigla po kasing umusok. Tapos po, ayan po, sabi ni Gaya. Sabay turo sa kalat. Pero nakagawa na po ako ng scrambled eggs. Hindi po nasunog. Dagdag niya, sinusubukang highlight ang kanyang tagumpay. Kahit na ang mga itlog ay tila mas mukhang strawberry kaysa fluffy. Ngunit bago pa makasagot si Tio, ang telepono niya ay nag-ring. Isang tawag mula sa ahensya. Alonso, may problema po kami sa washing machine ninyo. Mukhang may nagbara po sa filter at umapaw ang sabon, sabi ng boses sa kabilang linya. Nilingon ni Tio si Gaya, na ngayon ay tila may kaunting pulang mansa sa kanyang uniforme. Miss Ramos, ano ang nangyari sa washing machine? Si Gaya ay namutla. Ay, sir, akala ko po kasi mas maganda po yung kapag mas maraming sabon.
mas malinis. Kaya po nilagyan ko marami po. Tapos, yung damit po ninyo, yung puti, sinama ko po sa mga medyas po na blue. Ayun po, medyo iba po yung kulay niya. Sorry po, ang puso ni Tio ay tila huminto. Ang kanyang mamahaling puting kamiseta, kasama ang kanyang navy blue suit, ay tila nabiktima ng isang artistikong eksperimento ni Gaia. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili na nakasuot ng pink na business suit sa susunod na board meeting. Nagpigil siya ng hinina. Miss Ramos, ang mga puting damit ay hiwalay sa mga may kulay. At may sukat ang sabon. Paliwanag niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Ang araw na yon ay tila isang serye ng maliliit na trahedya na sinamahan ng mga comic relief. Nakita ni Tio si Gaia na iisip na ang kanyang folder ng mga confidential real estate contracts ay isang magandang lugar para sketch ang kanyang mga ideya para sa isang abstract painting. Isang mahalagang graph na nagpapakita ng projected profit margins ay may dagdag na bahagi na mukhang isang pugad ng ibon na gawa sa nodo. Miss Ramos, bulong ni Tio, na ngayon ay hawak ang napinsalang dokumento na tila isang pambansang kayamanan na sinira. Ito ay importante. Ay, sorry po. Akala ko po kasi scrap paper. Nadandahan po ako sa blank space, sagot ni Gaia. Napuno ng kapatawaran. Pero ang ganda po ng sketch ko diyan, di ba? Inspired po ako sa hugis ng mga burlines ninyo. Sa bawat insidente, ang galit ni Tio ay lumalalin. Ngunit sa isang kakaibang paraan, ang kanyang pagkabigla ay sinamahan ng isang bahagyang tawa na hindi niya maintindihan. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaramdam siya ng isang bagay na lampas sa pagiging seryoso at pagiging perpekto. Habang ang kaguluhan ay nagpapatuloy, may isang bagay na nagbabago sa bahay ng mga Alonso. Ang dalawang batang babae, si Dahlia at si Lang, na madalas na tahimik at sumusunod sa mga patakaran ng kanilang ama, ay nagsimulang magpakita ng buhay. Sa kabila ng lahat, ng gulo na idinudulot ni Gaia, mayroon siyang kakaibang paraan ng pagkonekta sa mga bata. At Gaia, pakainin mo ako ng kwento, sabi ni Dahlia isang hapon, habang nagpipintura sila ng daliri sa isang malaking piraso ng karton na nakuha ni Gala sa isang grocery store. Anong kwento ang gusto mo? Tanong ni Gaia. Ang kanyang mga daliri ay puno ng dilaw na pintura. Gusto mo ba ng kwento tungkol sa isang prinsesa na mahilig magluto pero laging sinusunog ang pagkain? O sa isang dragon na takot sa dilim? Ang mga mata ng mga bata ay lumiwanag. Nagsimulang magkuwento si Gaia tungkol sa isang prinsesa na nagngangalang Ligaya na may pinakamalaking puso, ngunit ang pinakamahirap na kamay, at kung paano niya, sa kabila ng lahat, ay natagpuan ang kanyang lugar sa isang kaharian na puno ng mga taong may perfect jules. Ginamit niya ang mga kulay sa karton upang ilarawan ang bawat eksena, at ang mga bata ay nakikinig ng mabuti. Ang kanilang mga tawa ay nagpaparamdam sa malaking bahay ng Alonso. Nang gabing iyon, habang abala si Teo sa kanyang tablet, narinig niya ang tawa ng mga anak niya. Lumabas siya sa kanyang study at nakita niya ang isang hindi paniwalang eksena sa sala. Ang kanyang eleganteng sala na puno ng mamahaling furniture ay naging isang fortress na gawa sa mga unan at kumot. Si Gaia at ang dalawang bata ay nakatago sa loob, nagkukulitan. Daddy, salika! Sigaw ni Silang habang sunisilip ang ulo niya sa butas ng unan. Ngunit nagdalawang isip si Tio. Masyado siyang pabala. Ang kanyang unan ay hindi para sa paglalaro. Mga anak, huwag kayong masyadong magulo.
at kailangan ng matulog. Sabi niya, kahit na nakikita niya ang ningning sa mga mata ng kanyang mga anak. Nang pumasok siya sa kusina upang uminom ng tubig, nakita niya si Gaya na tahimik na naglilinis ng kanyang mga gamit sa sining. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit mayroon ding determinasyon. Miss Ramos, sabi ni Tio, nang hindi sinasadya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Sa dami ng gulo na idinudulot mo, bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Napatigil si Gaya. Hinarap niya si Tio at sa isang sandali ng kalayaan, ang pader na itinayo niya ay gumuho. Sir, alam ko pong pasaway ako. Alam ko pong ang dami kong ginagawang gulo, mahina niyang sabi, habang hinahawakan ng kanyang sketchpad. Pero kailangan ko po ng trabahong ito. Gusto ko po kasing maging isang pintor. Gusto ko pong makatapos ng fine arts. Pangarap ko po yun, sir. Mula pa po nung bata ko. Gusto kong maging proud sa akin ng mama ko. Nagpatuloy siya. Ang nanay ko po kasi, mahilig din magpinta. Pero hindi niya po natuloy. Kaya po, gusto kong ipagpatuloy ang pangarap niya. Iipon po ako para sa isang intensive art workshop sa abroad. Kaya po kahit ang dami kong kapalpakan, kailangan ko pong magtiis. Kasi po, ito lang ang paraan para makamit ko ang pangarap ko. Nagulantang si Tio. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, ng lahat ng kapalpakan, ay isang babae na may matinding pangarap at pagmamahal sa kanyang pamilya. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa kanya, ang drive na magtagumpay, ang kagustuhang mapatunayan ng sarili. Ngunit ang paraan ni Gaya ay napakalayo sa kanyang sarili. Nakatitig siya sa mga mata ni Gaya, na ngayon ay may bahid ng kalungkutan, ngunit mayroon ding alab ng pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita si Ligaya Ramos bilang isang inkompetenteng kasambahay na gumugulo sa kanyang maayos na mundo. Nakita niya ang isang artista, isang pangarap na lumalaban para sa kanyang kinabukasan, isang babae na may puso. Ang kanyang pader ay hindi pa rin gumuho ng buo, ngunit isang maliit na crack ay nagsimulang lumitaw. Nagpapahintulot sa isang maliit na liwanag na pumasok. Ang araw ng trial ay nagtapos sa isang napakalaking kaguluhan, ngunit sa gitna ng lahat, may isang bingi ng koneksyon na nagsimulang sumibol. Ang ulan ay nagsimula ng marahan na parang naguhudyat ng pagbabago sa buong mundo ng mga Alonso. Sa kanyang study room, abala si Tio sa isang virtual conference. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal, ngunit ang isip niya ay naglalaro pa rin sa kakaibang kaguluhan na dinala ni Gaya sa kanyang bahay. Sa kabila ng lahat ng katastrofe sa kusina at laundry room, mayroong kakaibang asa sa mga mata ni Gaya abang ibinabahagi niya ang kanyang pangarap. Ito ay isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Tio sa sarili niyang mundo, isang hilig na buo, malinis, at hindi nakabatay sa mga numero o tikitain. Samantala, sa kusina, na tila isang battlefield matapos ang seli ng simpleng agahan, si Gaya ay nakatitig sa mga sangkap, humihina ng malalim. Okay, Ligaya, kaya mo ito, bulong niya. Nagpasya siya na ang hapunan ay hindi na niya dapat sirain. Ang mga bata ay nasa sala, tahimik na naglalaro, nabihira kung wala si Gaya. Narinig niya ang tawanan nila, at alam niyang kailangan nilang kumain ng maayos. Naalala niya ang recipe ng adobo ng kanyang nanay. Hindi ito komplikado, ngunit kailangan ng tamang balanse ng toyo, suka, bawang, at paminta. Hindi rin dapat kalimutan ang dahon ng laurel. Sa isang buong pagtutok, sinimulan ni Gaya ang pagluluto. Ingatan niya ang bawat hakbang,
mula sa pagigisa ng bawang hanggang sa pagpapasingaw ng karne. Pinapanood niya ang apoy. Sinisigurado na hindi ito masyadong malakas at masusi niyang nilalagyan ng tamang dami ng toyo at suka. Unti-unti, ang mabangong amoy ng adobo ay nagsimulang kumalat sa buong bahay. Hindi ito ang amoy ng nasusunog na bakon o ang amoy ng sobrang sabon sa laundry room. Ito ay isang amoy na nagpapaalala ng bahay, ang pamilya, ang ginhawa. Ang mga bata ay nakatayo na sa pintuan ng kusina. Ang mga ilong ay nakasungaw. Ang mga mata ay nagniningning. Uwa, Ate Gaya, ang bango, sabi ni Dahlia habang sisilang ay tumango. Ango, halos malaway na. Napangiti si Gaya. Ito ang maliit niyang tagumpay. Inihanda niya ang hapag, at kahit na may kaunting splatter ng salsa sa countertop, ang mesa ay masigla, puno ng makukulay na ulam. Nang bumaba si Tio mula sa kanyang study para kumuha ng kape, natigilan siya sa pintuan ng kusina. Ang kanyang pamilat na, malinis na kusina ay napuno ng usok, ngunit hindi usok ng sunog. At ang amoy ng adobo ay halos nagpagutong sa kanya. Nakita niya ang dalawang anak niyang abala sa pagkain. Ang mga mukha ay punong-puno ng sarasa, ngunit ang mga ngiti ay taos puso. Ang kanilang mga tawa ay mas malakas at mas masaya kaysa dati. Daddy, ang sarap ng adobo ni Ate Gaya, sigaw ni Silang, habang si Dahlia ay sumubo pa ng isang malaking piraso ng manok. Pinagmasdan ni Tio si Gaya na ngayon ay nakaniti. Tinitiyak na ang mga bata ay sapat na ang nakain. Ang gulo, pay naroon pa rin isang maliit na batik ng salsa sa kanyang uniform, isang kutsara na hindi maayos ang pagkakapuwesto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaguluhan ay sinamahan ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang tahanan. Ang tunog ng masalang pamilya at ang amoy ng pagmamahal. Miss Ramos, mukhang masarap, sabi ni Tio. Sinusubukang ilago ang kanyang pagkabigla. Ito ay isang malaking pag-unlad mula sa carbonized bacon. Sa loob niya, isang maliit na bahagi ng kanyang pagiging stricto ay kunting lumambot. Ang pagbabago ay hindi lang huminto sa kusina. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang umusbong ang sining ni Gaya sa buong bahay. Sa simula, ito ay mga furniture, painting ni Dahlia at Silang, na may maipapaliwanag na abstract na disenyo, na idinikit ni Gaya sa refrigerator at sa corkboard sa kusina. Unti, ang mga simpleng sketch ni Gaya ay nagsimulang lumabas din. Isang sketch ng isang kalabaw na nakatingin sa buwan, na idinikit niya sa dingding sa likod ng hapag, kainan. Isang makulay na pagpipinta ng mga bulaklak sa pasilyo, na parang nagbibigay buhay sa mga puting pader. Pinagmamasdan ni Tio ang mga pagbabagong ito. Sa simula, gusto niyang tanggalin ang mga ito. Ang kanyang bahay ay isang masterpiece ng minimalist design at ang mga random na pagpipinta ay sumisira sa kanyang aesthetic. Ngunit napansin niya ang mga mata ng kanyang mga anak na nagniningning tuwing nakikita nila ang kanilang mga obra maestra na nakadisplay. Napansin din niya na ang bahay ay tila mas buhay, mas mainit, at mas masaya. Ang mga sulok na dati tahimik ay ngayon ay may kaunting vibrancy. Kahit na pilit niyang itinatago, may isang bahagi niya na nagugustuhan ng pagbabago. Isang linggo pagkatapos ng adobo, incident, kinailangan ni Tio ang tulong. Mayroon siyang isang importanteng charity errand kung saan kailangan niyang mag-aksyon ng ilang mga lumang antikuli na koleksyon ng kanyang pamilya. Nasanay siya na si Brenda, ang kanyang personal assistant, ang gumagawa ng lahat ng logistics
Ngunit si Brenda ay may sakit at ang oras ay nauubos. Ang mga antiko ay naroon na. Ngunit ang presentasyon ay wala pa. Miss Ramos, sabi ni Tio na may halong aalinlangan sa kanyang boses. Mayroon akong pabor na hihingin. Nagtaka si Gaya. Ang mga salitang pabor at Tio Alonso ay bihira niyang marinig sa iisang pangungusap. Po sir, kailangan ko ng tulong para sa isang charity event. Paliwanag ni Tio at tila pinitiga ang bawat salita. Kailangan kong ipakita ang mga antikoy na ito sa paraang makakaakit sa mga mamimili. At ikaw, mayroon kang ibang pananaw. Nagningning ang mga mata ni Gaya. Sa wakas, isang pagkakataon upang gamitin ang kanyang artistic ay para sa isang bagay na lampas sa mga sketch ng ibon sa mga contract ni Tio. Opo, sir, gusto ko po. Ano po ang kailangan kong gawin? Sa mga sumunod na araw, ang bahay ng mga Alonso ay naging isang mini art studio. Si Gaya, sa kanyang uniform, ay abala sa pag-aayos ng mga antiko, pagpapalit ng mga lighting, at paggawa ng mga display na nagbigay ng bagong buhay sa mga luma at seryosong bagay. Imbis na ilagay ang mga base at sculpture sa mga seryosong pedestal, inayos niya ang mga ito sa paraang parang sila ay nasa isang kwento. Ang isang lumang terracotta jar ay nilagyan niya ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin na nagbigay ng kakaibang kontrast sa luma at bago. Ang isang lumang wooden carving ay nilagyan niya ng spotlight na nagpalabas sa mga detalye nito. Si Tio ay pinagmamasdan siya mula sa malayo, hindi makapaniwala. Ang kaguluhan na dala ni Gaya sa kusina ay naging isang masterpiece ng organization at aesthetics sa display area. Ang kanyang for detail at creativity ay hindi maikakala. Tumating ang araw ng charity event. Ang mga bisita ay humahanga sa kung paano inayos ang mga antiko. Ang mga presyo ng auction ay umabot sa hindi inaasahang taas at ang event ay isang malaking tagumpay. Kinagabihan, matapos umalis ang lahat, si Tio at Gaya ay naiwan sa sala na ngayon ay tahimik na at walang tao. Miss Ramos, sabi ni Tio, at sa pagkakataong ito, walang aalinlangan sa kanyang boses. Salamat. Dahil sa iyo, naging matagumpay ang event na ito. Hindi ko inakalang mayroon kang ganoong talento. Ngumiti si Gaya. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng kadalakan. Wala pong anuman, sir. Gusto ko lang po talagang tumulong. At masaya po ako na nakita niyo po ang potensyal ng mga bagay na ito. Kung mayroon kang mga hiling o na mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Sa uusap nila, unting lumalim ang kanilang koneksyon. Habang nililinis ni Gaya ang huling bahagi ng display, nagkwento si Tio tungkol sa kanyang yumaong asawa. Si Clara. Mahilig din sa sining. Gusto niya ang bahay na ito. Ngunit palagi niyang sinasabi na kailangan ng kaunting warmth. Ang boses ni Tio ay may halong lungkot, ngunit sa pagkakataong ito, mas madali na siyang magbahagi. Pagkatapos niyang mawala, naging abala ako sa trabaho, ang pagiging ama, at ang pagpapanatili ng lahat ng bagay na maayos, iyon lang ang alam kong gawin. Akala ko iyon ang paraan para magpatuloy. Tahimik na nakinig si Gaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Mahirap ko talaga ang mawalan ng mahal sa buhay, sir. Pero sigurado po ako na si Maang Clara ay matutuwa kung makikita niya
kung gaano kayo kasipag para sa mga bata. At kung gaano kayo nagmamalasakit sa kanila. Pagkatapos, si Gaya naman ang nagbahagi ng kanyang mga pangarap. Gusto ko pong maging isang pintor. Sir, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mama ko. Gusto ko pong maipakita sa kanya na kaya kong tuparin ang pangarap na hindi niya natulol. Gusto ko pong gumawa ng sining na makakapagpasaya sa mga tao, na makakapagbigay ng kulay sa mga buhay nila. Sa ilalim ng malabong ilaw ng sala, ang dalawa ay nagpalitan ng mga kwento. Ang mga padal na bumabalot kay Tio ay tila lumiliit, habang ang mga pangarap ni Gaya ay tila lumalaki. Hindi na niya nakita si Ligaya Ramos bilang isang manggagawa lamang o bilang isang mapanggulong elemento. Nakita niya ang isang babae na may kaluluwa, na may lalin, na may kapasidad na magmahal at lumikha. Ang kanyang damdamin ay hindi pa ganap na malinaw, ngunit may isang bagay na nag-iba. Ang crack sa kanyang pader ay lumawak pa, at ang liwanag na pumasok ay hindi na lang maliit. Ito ay sapat na upang magbigay ng init sa malamig niyang mundo. Ang pag-ulan ay nagsimula ng marahan, na parang nagkuhudyat ng pagbabago sa buong mundo ng mga Alonso. Sa kanyang study room, abala si Tio sa isang virtual conference. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal, ngunit ang isip niya ay naglalaro pa rin sa kakaibang kaguluhan na dinala ni Gaya sa kanyang bahay. Sa kabila ng lahat ng katastrofe sa kusina at laundrero, mayroong kakaibang pag-asa sa mga mata ni Gaya habang ibinabahagi niya ang kanyang pangarap. Ito ay isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Tio sa sarili niyang mundo, isang hilig na buo, malinis, at hindi nakabatay sa mga numero o kikitain. Ang pader na bumabalot kay Tio ay tila lumiliit, habang ang mga pangarap ni Gaya ay tila lumalaki. Hindi na niya nakita si Ligaya Ramos bilang isang manggagawa lamang o bilang isang mapanggulong elemento. Nakita niya ang isang babae na may kaluluwa, na may lalin, na may kapasidad na magmahal at lumikha. Ang kanyang damdamin ay hindi pagganap na malinaw, ngunit may isang bagay na nag-iba. Ang crack sa kanyang pader ay lumawak pa, at ang liwanag na pumasok ay hindi na lang maliit. Ito ay sapat na upang magbigay ng init sa malamig niyang mundo. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Tio kasama ang kanyang mga anak, ang telepono niya ay nag-ring. Ito si Tita Siria, ang kapatid ng kanyang namayapang ina, na kilala sa pagiging diretso at mapilit. Tio, naku, nalalapit na ang pista ng Nazareno. Alam mo namang tradisyon natin yan, kaya dapat nandoon ka na naman kasama ang mga bata. Nasaan na pala ang girlfriend mo? Dapat ipakilala mo na sa amin. Boses pa lang ni Tita Celia ay parang may kasamang tambol at trompeta. Kinabahan si Tio. Ang pista ng Nazareno. Taon. Isang ritual para sa pamilya Alonso. At taon, dinig niya ang mga bulong tungkol sa kanyang pagiging walang kasama. Ngayong taon, siguradong mas malakas ang usapan dahil mas malaki na ang mga bata. Tita, wala po akong. Bago pa matapos ni Tio ang pangungusap, sumingit si Dahlia, na matalas ang pandinig. Si Ate Gaya po. Tita, girlfriend po ni Daddy, habang si Silang naman ay nakaniti at tumango. Tango, na tila nagpapatunay sa sikreto ng kanyang ate. Napanganga si Tio. Namilog ang mga mata ni Gaya, na noon ay naglalagay ng prutas sa mesa. Po. Ako po. Pulong niya. Halos hindi marinig. Naku, mabuti naman. Sige, anak, dalhin mo si Ligaya. Excited na kaming makilala siya. Sige. At ibinaba na ni Tita Celia ang telepono.
Naiwan si Tio na nakatanga at si Gaya na namumutla. Cross, bulong ni Tio, na may halong pagkabigla at inis. Bakit ninyo sinabi iyon? Kasi po, Daddy. Ang ganda, ganda po ni Ate Gaya. Depensa ni Dahlia. Habang si Silang ay dumagdag. Kayo po, Daddy, hindi na lonely. Napabuntong, hininga si Tio. Hindi niya alam kung paano ayusin ang sitwasyon. Ang ideya ng pagpunta sa isang malaking gathering ng pamilya ng mag-isa, asama ang dalawang energetic na bata, ay nakakapagod na. Ngunit ang dalhin si Gaya, ang kanyang kasambahay, at ipagpalagay na siya ang kanyang girlfriend ay mas nakakapagod. Pero habang nakatingin siya sa mga mata ni Gaya na puno ng pag-aalala at sa mga bata na tila nagmamakaawa, may isang bahagi sa kanya ang napagdesisyonan. Sige, ano pa ba ang mas masama kaysa sa isang adobo disaster? Okay, sabi ni Tio. Marang nakatingin kay Gaya. Miss Ramos, kailangan kong ipaliwanag ang sitwasyon sa iyo. Ang pamilya ko ay medyo tradisyonal. At misunderstood nila ang iyong pagtal dito. Aalangan si Gaya, ngunit nakita niya ang desperasyon sa mata ni Tio. At naiintindihan niya ang kalagahan ng pamilya. Sige po, sir. Kung makakatulong po ako. At doon nagsimula ang isang bagong kabanata ng kaguluhan, ngunit sa pagkakataong ito, sa gitna ng isang fiesta, tumating ang araw ng pista ng Nazareno. Ang kalipatungo sa simbahan ay puno ng tao, ingay, at kulay. Ang mga vendor ay nagtitinda ng lahat ng uri ng pagkain, kwek, fishball, dirty ice cream, at syempre, balot, at halo-halo. Ang musika ay malakas at ang mga tao ay nagsasayawan at nagtatawanan. Si Tio, suot ang isang simpleng polo at maong, ay naglalakas sa gitna ng karamihan, hinahawakan ng kamay ng kanyang mga anak. Si Gayan naman, nakasuot ng isang simpleng floral dress na ibinigay sa kanya ni Tio, na hiniram daw ni Brenda sa kanyang pinsan, ay namangha sa lahat ng nakikita niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang bata sa isang candy store. At Gaya, ang daming tao. Sigaw ni Dahlia na tila nakalimutan na ang kanyang misyon. Ang saya, sabi ni Silang. Nagsimulang makasalubong ni Tio ang kanyang mga kamag-anak. Bawat isa ay may ngiti at yakap. At sa bawat pagpapakilala, hindi maiiwasan ng tanong, sino itong magandang dilag? Tio? Aha, siya po si Ligaya, sabi ni Tio, na medyo namumula, habang pilit na iniiwasan ng girlfriend na bahagi. Ngunit ang kanyang mga kamag-anak ay hindi bobo. Nakita nila kung paano nakikitag ugnayan si Gaya sa mga bata, kung paano siya nakangiti at nakikipagkwentuhan, at kung paano niya hinahawakan ng kamay ng mga bata habang naglalakad. Ang kanyang natural na init at kakayahan na makisama ay mabilis na kinain ang mga puso ng mga Alonso. Nako, Tio, saan mo naman nakita itong anghel na ito? Tanong ni Lola ni Dora, ang matriarch ng pamilya, na nakaniti kay Gaya. Ang ganda! Ganda mo! Iya, at napakabait pa sa mga apo ko. Salamat po, Lola, sabi ni Gaya na nakangiti ng taos. Puso, ang kanyang awkwardness ay unting nawawala sa init ng pagtanggap. Sa susunod na ilang oras, si Gaya ay naging sentro ng atensyon. Sumayaw siya sa saliw ng mga folk dance, kahit na medyo off-beat, kumain ng balot, ng walang aalinlangan habang si Tio ay halos masuka sa isang sulyap, at nakipagkwentuhan tungkol sa sinin, at buhay, sa bukid sa kanyang mga pinsan. Ang mga bata ay nakabuntot sa kanya,
At sa bawat kanto, naririnig ang kanilang tawanan. Si Tio, na nakatayo sa isang sulok, ay pinagmamasdan siya. Ang babaeng ito, na nagiging sanhi ng kaguluhan sa kanyang kusina, ay ngayon, ay nagbibigay buhay sa isang buong siesta. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat bagong karanasan. Ito ay isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mundo, ang turong. Walang bahid na kagalakan. Hindi ko akalain na kaya mong maging ganito. Lali, bulong ni Tio nang makalapit si Gaya sa kanya. Bit-bit ang 2 tasa ng halo. Halo. Sir, pista po ito. Dapat lang maging masaya, sabi ni Gaya, na inabot sa kanya ang isang tasa. Tikman niyo po. Ang sarap, Nad. Aalangan si Tio, ngulit sa huli ay sinubo niya ang halo-halo. Ang lamig at tamis ay nakakapresko sa init ng araw. Ngunit bago pa niya matapos ang tasa, isang matinis na boses ang narinig niya. Teo! Ang tagal na nating hindi nagkikita. Lumingon si Tio at nakita si Sofia Ligarda, isang kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay, na nakasuot ng isang eleganteng Filipiniana na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapausog, at ang kanyang ngiti ay perpekto. Si Sofia ay palaging malinaw sa kanyang interes kay Tio, at ang kanyang pamilya ay itinuturing siyang perpekto para sa kanya. Sofia, bati ni Tio, na medyo nagulat sa kanyang biglaang paglitaw. Sino ang kasama mo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang tingin ay bumaba kay Gaya, na kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga bata. Ang kanyang ngiti ay naging isang pilit na kurba. Siya si Nes Ramos. Ang family assistant ko, sagot ni Tio, sinusubukang maging diplomatiko. Ngunit si Sofia ay hindi kontento. Oo, isang assistant. Akala ko pa naman. Iba na. Wow! Mukhang nag-iloy siya sa street food. Ang kanyang tinig ay may halong pagmamataas at paghamak. Naku, Pio, dapat ipinapakilala mo sa akin ang mga importanteng tao. Hindi yung mga staff mo. Naramdaman ni Tio ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito init ng araw o ng halo. Ito ay galit. Ang paraan ng pakikipag-uusap ni Sofia kay Gaya ay nagbigay sa kanya ng inis na hindi niya inasahan. Sofia, huwag mong sabihin yan, sabi ni Tio. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Si Ligaya ay parte ng aming pamilya ngayon. At siya ang nagdala ng liwanag at saya sa aming tahanan na matagal nang nawala. Nagulat si Sofia sa pagbabago ng tono ni Tio. Ang kanyang perpektong ngiti ay tuluyan nang nawala. Tio, hindi ka na nagbibiro. Isang katulong lang siya. Alam ng pamilya mo na, hindi siya ang klase ng babaeng dapat mong ipakilala sa amin. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatalo si Tio. Sofia, kung hindi mo kayang respetuhin ang mga taong mahalaga sa akin, siguro ay mas mabuti kung umalis ka na lang. Napanganga si Sofia. Ang kanyang mukha ay namula. Nagmamadali siyang umalis. Naiwan si Tio na nakahinga ng malalim. Tumingin siya kay Gaya, na tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Okay ka lang? Tanong ni Tio na lumapit kay Gaya. Okay lang po, sir, bulong ni Gaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Nang matapos ang pista, pagod, ngunit puno ng mga bagong alaala, umuwi sina Tio, Gaya, at ang mga bata. Ang bahay ay tahimik. Naihatid na ni Tio ang mga bata sa kanilang mga silid
At ngayon ay nasa sala siya, nag-iisip. Ang mga salita ni Sofia ay nagpaikot, ikot sa kanyang isip. Ngunit mas malakas ang boses niya na nagtatanggol kay Gaia. Bakit? Bakit niya naramdaman ang ganoong pagkaprotekta? Nang mapansin niya ang bukas na pinto ng roos na paksas, naaninag niya ang isang figura sa ilalim ng papalubog na araw. Si Gaia. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan, may hawak na sketchpad at lapis. Tinitignan ang tanawin ng syudad. Ang kanyang buhok ay iwinawagayway ng banayad na hangin at ang kanyang mukha ay payapa, na tila nawawala sa mundo ng kanyang sining. Tahimik na umakyat si Tio. Lumapit siya, dahan, ayaw guluhin ang kanyang konsentrasyon. Sa likod niya, nakita niya ang isang sketchy, isang detalyadong pagguhit ng mga vendor sa pista. Ang mga kulay ay nakikita nasa kanyang isip. Maganda, bulong ni Tio na nakagulat kay Gaia. Napatalon si Gaia. Sir Chio, hindi ko po kayo napansin. Umupo si Tio sa tabi niya, tinitigan ang kanyang sketchpad. Ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na makukuha mo ang esensya ng pista sa ganitong paraan. Ngumiti si Gaia. Salamat po. Masaya lang po ako na may nakakakita. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Tumingin si Tio sa kanya. Ang ganda ng papalubog na araw ay nagpakinang sa kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng kulay ng mundo. Ang init na naramdaman niya kanina nang ipagtanggol siya ay nagpatuloy na lumalaki. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. Ang boses ni Sofia ay nagbalik sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong ito, parang walang sisay. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi na siya nag-isip. Hindi na niya sinubukang pigilan ang kanyang sarili. Sa isang sandali nang hindi mapigil na damdamin, inabot ni Tio ang kanyang kamay. Marahang hinawakan ang pisngi ni Gaia at dahang lumapit. Ang kanyang labi ay lumapat sa labi ni Gaia. Isang halik. Isang mabilis, hindi inaasahang halik. Nanlaki ang mga mata ni Gaia at siya ay nanigas. Si Tio naman ay nagulat din sa sarili niyang ginawa. Ang buong mundo ay tila huminto. Ang hangin ay huminto sa pag-iyip. Ang mga ingay ng syudad ay nawala. Nandoon lang sila, dalawa, nakaupo, sa bubong, sa ilalim ng nagliliyab na araw, at ang bigat ng hindi inaasahang halik na nagpabago sa lahat ng kanilang inaakala tungkol sa isa't isa. Kinabukasan matapos ang halik sa bubong, ang bahay ng mga Alonso ay tila nabalutan ng kakaibang katahimikan. Hindi ito ang payapang katahimikan na sumusunod sa isang maingay na araw. Ito ay katahimikang puno ng tensyon ng mga salitang hindi nabibigkas at ang mga sulyap na nagtatago ng samut-saring damdamin. Si Tio, nakaraniwang nagbabasa ng dyaryo habang aalmusal, ay nakatitig lamang sa plato niya. Pinipilit itago ang pagkabigla at pagkalito na bumalot sa kanya mula kagabi. Ang halik. Isang sandali lamang. Isang mabilis na paglapit ng labi, ngunit ang epekto nito ay parang kidlat na tumama sa kanyang mundo. Hindi niya kailanmang inakala na magagawa niya iyon, lalo na kay Gaia ang kanyang kasambahay. Ang pagkabigla sa mga mata ni Gaia ay balik sa kanyang alaala, at ngayon ay nararamdaman niya ang matinding hiya at pagkalito. Si Gaia naman, habang naghahanda ng almusal, ay tila robot na gumagalaw.
Ang bawat kilos niya ay may pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay halos hindi sumasalubong sa mga mata ni Teo. Ang kanyang pisngi ay tila may bakas pa rin ang labi ni Teo, at ang kanyang puso ay nagwawala sa bawat paglapit niya sa dining tabi. Kung paanong nagkaroon ng gulo sa kusina sa mga nakaraang araw. Ngayon, ang gulo ay nasa loob niya. Hindi niya alam kung anong nangyari, kung bakit nangyari iyon, o kung ano ang ibig sabihin niyan. Ito ba ay pagkakamali? O may iba pa bang kahulugan? Ang mga tanong ay bumaha sa kanyang isip, at bawat isa ay tila mas mahirap sagutin kaysa sa nauna. At gaya, bakit po ang tahimik ninyo? Tanong ni Dahlia, na matalimang pakiramdam sa mga pagbabago sa paligid. At ikaw rin po. Daddy, bakit po hindi kayo kumakain? Dagdag ni Silang na itinuro ang pancake ni Tio na hindi pa nagagalaw. Guilty si Tio at gaya. Ah, wala, anak, sabi ni Tio, pilit numiti. May iniisip lang si Daddy sa trabaho. Ako rin po, mga bata, sabi ni Gaya, na pilit ring ngumiti. Medyo masama lang po ang pakiramdam ni Ate Gaya. Ngunit ang dalawang bata ay hindi madaling madaan. Nagkatinginan sila, na tila may secret code na nagpapaalala sa kanilang pagiging detective. Pagkatapos ng almusal, habang si Tio ay papunta na sa kanyang study room, at si Gaya ay nagliligpit ng mga pinggan, narinig ni Tio ang bulungan ng kanyang mga anak. Bakit kaya sila ganoon? Silang. Ulong ni Dahlia. Hindi na sila nagbabangayan. O nga, pate. Hindi na sila nagtatawanan. Sagot ni Silang. Baka may sakit sila sa puso. Napailing si Tio, ngunit may isang bahagi sa kanya ang nakaramdam ng pagkabahala. Alam niya na matalas ang pakiramdam ng kanyang mga anak, at ang pagbabago sa dinamika ng kanilang tahanan ay hindi magtatagal na mapapansin. Ilang araw ang lumipas na puno ng iwas, at pagkukunwari. Ngunit ang tensyon ay hindi nawawala. Hanggang isang umaga, habang si Gaya ay naglilinis ng sala, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang email mula sa National Commission for Culture and the Arts. Umihiling sila na magpadala si Gaya ng kanyang mga portfolio para sa isang group exhibition na gaganapin sa isang prestihiyosong gallery sa Sil. Kung matatanggap, kailangan niyang maglaan ng buong panahon sa paggawa ng kanyang mga artwork at posibleng lumipat sa Cebu ng ilang buwan. Ang balita ay parang bombang sumabog sa mundo ni Gaya. Ito ang pangarap niya, ang pagkakataong ipakita ang kanyang sining sa isang malaking plataporma. Ngunit kasabay ng kagalakan ay ang matinding pagkalito. Paano ang mga bata? Paano si Tio? Paano ang trabaho niya? Ang lahat ng ito ay dumating sa isang panahon na ang kanyang damdamin para kay Tio ay gumugulo sa kanyang isip. Ang ideya ng alis ay parehong nakakatakot at nakakakit. Samantala, isang tawag din ang natanggap ni Tio. Ang kanyang mga magulang, na matagal nang naninirahan sa abroad, ay nagbabalik sa Pilipinas. Ang balita ay dapat nakakapagpasaya, ngunit para kay Tio, ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala. Alam niya kung bakit sila bumalik upang ayusin ang kanyang love life. O sa madaling salita, upang hanapan siya ng angkop na asawa. At sa listahan ng kanyang mga magulang, walang ibang masangkop kaysa kay Sofia Ligarda. Anak, narito na kami, sabi ng kanyang ina sa telepono. Ang boses ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid ng pangingibabaw. At alam naming kailangan mo ng kasama sa buhay. Hindi maganda para sa iyo at sa mga bata na isa ka.
Maraming gulo. Nabalisa si Tio. Ang salitang gulo ay umalingaw sa kanyang isip. Noon, ito ay naging problema. Ngayon, ang gulo na dala ni Gaya ay tila bahagi na ng kanyang buhay, isang gulo na hindi niya alam na kailangan niya hanggang sa dumating ito. Dumating ang araw ng pagdating ng mga magulang ni Tio. Ang bahay ay inihanda ng maigi. Si Gaya, na noon ay iisip pa rin tungkol sa email mula Sanka, ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paghahanda ng hapunan. Ang mga bata ay tuwa sa pagdating ng kanilang lola at lolo na may dalang maraming pasalubong. "Oh, Mateo, anak," bati ng kanyang ama, si Don Enrico, na may mahigpit na yakap. "Ang laki na ng mga apo ko. Kumusta ka na?" Pa," sabi ni Tio na pilit ngumiti. "Mabuti po. Salamat po sa pagdating." Habang naghahapunan sila, hindi na iwasan ng mga magulang ni Tio na ibalik ang usapan sa kinabukasan ng kanilang anak. Si Gaya ay abala sa kusina, naghahanda ng dessert. "Mateo, anak, alam kong matagal na mula nang pumanaw si Celia," sabi ni Donna Elena, ang kanyang ina, sa isang malumanay na tono. "Ngunit kailangan mo nang magpatulol. Kailangan ng mga bata ng isang ina." "Ma, naiintindihan ko po," sagot ni Tio, pilit na pinipigilan ng inis. "Ngunit hindi ko po, si Sofia, anak," putol ng kanyang ina. "Napakabait at napakaganda. At alam namin na siya ang angkop para sa iyo. Ang pamilya niya, ang kanyang background, lahat ay perpekto. Higit sa lahat, kilala niya ang mga bata at handa siyang maging mabuting ina sa kanila. Hindi mo na kailangan pang maghanap. Kailangan mo ng isang babae na magdadala ng kaayusan sa bahay na ito at magiging mabuting ina sa mga bata." Sa sandaling iyon, si Gaya ay papalabas mula sa kusina, may dalang braso ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay parang piniga. Narinig niya ang bawat salita. Kailangan ng mga bata ng isang ina. Si Sofia ang angkop. Isang babae na magdadala ng kaayusan at magiging mabuting ina sa mga bata. Ang init na naramdaman niya mula sa halik ni Tio ay biglang naging yelo. Ang mga salita ni Sofia sa pista ay umalingaw sa kanyang isip. Isang katulong lang siya. Ang lahat ng kanyang pangarap at pag-asa ay tila gumuho. Naramdaman niya na siya ay isang temporaryong solusyon lamang, isang kasambahay na nagdulot ng kaguluhan at hindi kailanman magiging angkop para kay Tio at sa kanyang pamilya. Ang pagtatanggol ni Tio sa kanya sa pista ngayon ay tila isang malaking pagkakamali, isang kahibangan lamang. Ang halik, isang pagkakamali, isang bugso ng damdamin na walang ibig sabihin. Ang kanyang sarili ay pakiramdamin niya ay niloko. Nagulat siya sa sarili niyang damdamin. Paano niya naisip na may puwang siya sa mundong ito, ang kaayusan at pagiging perpekto? Siya na isang gulo, na isang likha ng sining na hindi sumusunod sa anumang patakaran. Paano niya naisip na siya ay magiging bahagi ng pamilya Alonso? Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang braso ni Mercedes sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Excuse me po," bulong niya, at mabilis na bumalik sa kusina. Nagpapanggap na may kukunin. Sa loob ng kusina, sumandal si Gaya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit.
Ang kanyang puso ay nanakit. Ang oportunidad mula san ka na kanina ay iisipan niya ng may aalinlangan ay ngayon ay tila isang malinaw na landas. Ito ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang sining, ang kanyang pangarap. Ito ang tanging bagay na tunay sa kanya. Ang tanging bagay na hindi kailanman magpaparamilan sa kanya na siya ay hindi angkop o isang kapalit. Hindi ako isang kapalit, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanininig. Hindi ako isang patulong lamang. May halaga ako. May sining ako. Ang kanyang desisyon ay nabuo. Matapos ang exhibition sa Cebu, aalis siya. Susundan niya ang kanyang pangarap. Kahit gaano pa kasakit ang iwan ang mga bata, at kahit gaano pa kalaki ang sakit na dulot ng kanyang alis kay Tio. Ngunit ang pagiging angkop ay hindi para sa kanya. Ang maging isang ina sa pamilyang hindi naman siya itinuturing na pantay ay hindi niya kayang panindigan. Ang kanyang puso ay durog, ngunit ang kanyang determinasyon ay matatag. Hindi niya hahayaang masaktan pa ang kanyang sarili. Ang alis ang tanging paraan upang protektahan ang kanyang puso at ang kanyang pangarap. Si Tio, na walang malay sa uusap na narinig ni Gaya, ay patuloy na nakikipag-debate sa kanyang mga magulang. Ang kanyang isip ay gumugulo sa mga salita ni Gaya, sa kanyang tawa, sa kanyang kakayahang magpatawa, sa kanyang mga anak. Ang halik sa bubong ay nananatiling isang lihin, isang pinakamaliit na bituin sa kadiliman ng kanyang mga problema. Hindi niya alam na, sa kusina, ang bituing iyon ay tuluyan nang namatay at isang mahalagang bahagi ng kanyang mundo ay malapit nang mawala. At Gaya, kailan ka po aalis? Ang tanong ni Dahlia ay parang patak ng yelo na tumagos sa puso ni Gaya. Ilang araw na rin mula nang ibinulong niya ang desisyon sa mga bata na siya ay aalis pagkatapos ng kanyang exhibition sa Cebu. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin niya, ang sakit sa tuwing maririnig niya ang mga tanong na yon ay hindi nagbabago. Pagkatapos po ng exhibition ni Ate Gaya, "Anak," sagot niya, pilit na pinipigilan ng luha. Hinimas niya ang buhok ni Dahlia at ni Silang, nakapikit habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang mga bata ay nakahiga sa kanyang bisig habang binabasahan niya sila ng kwento bago matulog. "Hindi po ba kayo babalik, Ate Gaya?" tanong naman ni Silang. Ang kanyang maliit na tinig ay puno ng lungkot. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Gaya. Balik po si Ate Gaya para bisitahin kayo. At ipapadala ko po sa inyo pang mga sulat at drawing ko. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para panindigan ang mga salitang iyon. Ang ideya na iwan ang dalawang anghel na ito ay nagpapakirot sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang sakit na dulot ng pakiramdam na hindi siya sapat, na hindi siya karapat-dapat, ay mas matindi. Sa labas ng kwarto ng mga bata, nakatayo si Tio, nakasandal sa pader at tahimik na nakikinig. Ang bawat salita ni Gaya at ang bawat tanong ng kanyang mga anak ay parang suntok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang desisyon ni Gaya na umalis, at mula noon, ang dating maingay at masayahin nilang tahanan ay tila nabalutan ng malalim na kalungkutan. Ang pagkawala, ang tawa ni Gaya ng kanyang mga kalat na nagdudulot ng gulo, ngunit nagdadala rin ng buhay, ay naging isang napakalaking puwang na hindi kayang punan ng kanyang trabaho. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ni Gaya na nakangiti kahit nagkakalat, ang kanyang mga mata na naglalaman ng libong kwento, ang kanyang kamay na mahusay sa pagpipinta, ngunit madalas na nakakabasag ng pinggan. Ang lahat ng ito ay bumabalik
balik sa kanyang isip. Ang halik. Ang halik sa bubong ay nananatiling isang lihin, ngunit ngayon, mas malinaw sa kanya ang ibig sabihin yon. Nagkamali siya. Nagkamali siya sa pagpayag, na diktahan siya ng kanyang mga magulang, sa pagpapabaya na ipahayag ang kanyang sarili. Ang kaayusan na hinahanap niya ay nahanap niya sa kaguluhan na dala ni Gaia. At ngayon, mawawala ang kaguluhang iyon, kasama ang ngiti, at init na kasama nito. Kinabukasan, habang nasa opisina si Tio, tinawagan siya ng kanyang sekretarya. Sir, tumawag po ang mga anak ninyo. Sabi nila, emergency daw po. Napailing si Tio. Ngunit may bayad ng pagkabahala. Anong emergency? Ayaw po nilang sabihin. Basta, kailangan niyo daw po umuwi kaagad. Pagdating ni Tio sa bahay, sinalubong siya ni Dahlia at silang na may mga matang lumuluha. Daddy, kinuha po ni Ate Gaia ang mga gamit niya. Aalis na po siya? Kailan? Tanong ni Tio. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Pagkatapos po ng exhibition niya, sigaw ni Silang. Pero hindi po kami papayag. Nagkatinginan ng magkapatid at biglang naging seryoso ang kanilang mga mukha. Daddy, may plano po kami. Sabi ni Dahlia habang binunot ang isang piraso ng papel na may mga drawing at sulat ng bata. Ito ang operasyon. Keep, ay tidiyaya. Ang plano ay simple, ngunit puno ng pagkamalikhain ng dalawang bata. Unang misyon, Operation Disappearing Zone. Araw, nawawala ang telepono ni Tio. Minsan nasa ilalim ng unan niya. Minsan naman nasa loob ng refrigerator. Hindi makakontak si Tio sa mga magulang niya o kay Sophie. Ikalawang misyon, Operation Seek Love Letters. Araw, may nakikitang sulat si Gaia sa kanyang kwarto o sa kusina. Hindi ito mula kay Tio, kundi mula sa mga bata na nagsasabing, Ate Gaia, huwag ka tumalis. Mahal ka po namin. Minsan, may kasama pang drawing ng kanilang pamilya, kasama si Gaia na may corona. Ikatlong misyon, Operation Messy House. Sa abot ng kanilang makakaya, ginulo ng dalawang bata ang bahay. Nagtapon sila ng mga laruan, nagkalat ng papel, at sinadya pang patakan ng juice ang carpet. Kapag nagreklamo si Teo, sasabihin nila, Daddy, kailangan po namin si Ate Gaia para maglinis. Hindi po kami marunong. Si Teo, sa kabila ng pagkabigo sa mga kalat at sa paggawala ng telepono, ay hindi mapigilang mumiti. Ang bawat kalokohan ng kanyang mga anak ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang pagmamahal nila kay Gaia at kung gaano kalaki ang pagpapahalaga nila sa presensya nito. At lalong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gumawa ng aksyon. Ang kaguluhang dala ng mga bata ay naging katalis upang kumilos siya. Tumating ang araw ng exhibition ni Gaia sa Cebu. Ang gallery ay napuno ng mga bisita, mga art enthusiasts, at mga kaibigan at pamilya ng mga artist. Si Gaia, na nakasuot ng simpleng puting bestida, ay nakatayo sa tabi ng kanyang mga likha. Ang kanyang puso ay puno ng asa at lungkot. Ito ang kanyang pangarap. Ngunit ang pagkamit nito ay nangangahulugan ng pag-iwan sa isang bagay na mahalaga sa kanya. Kabilang sa mga artwork ni Gaia ay isang serye ng mga abstract na pagpipinta na puno ng kulay at galaw na naglalarawan ng kaguluhan na nakita niya sa buhay at sa paligid. May isang paiding na naglalarawan ng isang blender na nagkakalat ng juice. Isa pa ay mga nakakalat na laruan na bumubuo ng isang mukha at ang isa ay isang grupo ng mga tao
na sumasayaw sa isang pista. Bawat isa ay sumasalamin sa kanyang personal na karanasan, sa kanyang pagiging magulo, ngunit puno ng buhay. Habang iniisa, isa ng mga tao, ang kanyang mga likha. Biglang nagkaroon ng gulo sa pasukan. Nagdatingan ng kanyang mga magulang, si Don Enrico at Doña Elena, kasama si Sofia na mukhang nabigla sa pagkakita sa kanya doon. Kasunod nila ay si Tio na nakasuot ng isang makisig na dark blue suit. Ngunit, kung titingnan ng mabuti, may kaunting mansya ng kulay, rosa sa manggas niya marahil ay mula sa juice na tinapon ng kanyang mga anak bilang bahagi ng Operation Messy House. Ang mga anak niya, si Dalia at silang, ay nakahawak sa kanyang kamay, kapwa nakasuot ng magandang bestida, at kapwa may malaking ngiti sa labi, na tila may malaking sikreto silang itinatago. Nagulat si Gaia sa pagkakita sa kanila. Lalo siyang nagulat nang lumapit si Tio sa kanya, hindi nakatingin kay Sofia o sa kanyang mga magulang. Gaia, sabi ni Tio, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang dating matigas at formal na si Tio ay ngayon ay tila nauutal. Gaia, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Nagtawanan ng dalawang bata sa likod ni Tio. Daddy, sabihin mo na po. Huwag na po kayong mahiya. Namula si Tio. Tumahimik kayo. Bulong niya sa mga anak. Ngunit hindi pa rin niya maalis ang tingin kay Gaia. Gaia, ulit niya, lumunok. Narinig ko ang usapan mo sa mga bata. Nagulat si Gaia. Alin? Na, aalis ka. Nasusundan mo ang pangarap mo, uminga siya ng malalim. At naiintindihan ko yan. Talagang naiintindihan ko. Pero hindi ko pala kayang hayaan ka. Ang mga mata ni Tio ay naghahanap ng kasagutan sa mga mata ni Gaia. Sa simula, ang hinahanap ko ay kaayusan. Kaayusan sa bahay, kaayusan sa buhay ko, sa mga anak ko. Ang akala ko, yun ang kailangan ko. Yun ang angko para sa akin. Tiningnan niya sandali ang kanyang mga magulang, na kapwa nakakunot ang noo, at si Sofia, na tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Pero, Gaia, patuloy niya. Ikaw ang nagdala ng gulo. At sa kaguluhan na yan, nahanap ko ang buhay. Nahanap ko ang tawa, ang saya, ang pag-ibig. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng bulungan sa galeri. Tiningnan siya ng kanyang mga magulang na may gulat, habang si Sofia ay tila bumubula ang bibig. Kaya, sabi ni Tio, lumapit ng bahala. Alam kong hindi ako perpekto. Hindi ako marunong magpinta. Hindi ako marunong magluto. Pero handa akong matuto. Handa akong yakapin ang lahat ng kaguluhan na dala mo. Pagkatapos, inuha niya ang sobre mula sa kanyang bulsa. Pinili ko na ang lahat ng likha mo dito. Ang bawat isa ay nagpapakita ng buhay, ng pag-asa, ng ikaw. At kung tatanggapin mo to, sana ay manatili ka. Manatili ka, hindi bilang kasambahay, kundi bilang ang ilaw ng buhay ko. Ang ilaw ng bahay na ito. Ang ina ng mga anak ko. Ang bulungan ay naging mas malakas. Hindi makapaniwala si Gaia. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Dagdag pa ni Tio, ang kanyang boses ay ngayon ay tila nagmamakaawa. Ang mga bata
Halos gumuho ang mundo nila nang marinig nila na aalis ka. At ako rin. Hindi ko na maisip ang buhay na walang kaguluhan na galing sa'yo. Lumapit si Don Enrique at Doña Elena. Kapwa, may pagkabigo sa kanilang mga mukha. Mateo, anong sinasabi mo? Tanong ng kanyang ina. Nandito si Sofia. At ang babaeng ito ay isa lamang. Putol ni Tio. Tumayo ng tuwid. Alam kong gusto niyo lang ang pinakamabuti para sa akin. Pero, ang pinakamabuti para sa akin ay hindi ang angkop sa paningin ng iba. Ang pinakamabuti para sa akin ay ang babaeng nagdala ng buhay sa tahanan ko. Ang babaeng mahal ko. Tumingin siya kay Sofia. Sofia, salamat sa intensyon mo, pero ang puso ko ay may nakapili na. Pagkatapos, muling bumalik ang tingin niya kay Gaya. Ligaya Ramos, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mas malinaw na ngayon, puno ng determinasyon. Hayaan mo akong maging bahagi ng kaguluhan mo, hayaan mo akong mahalin ka. Hayaan mo akong maging ama ng iyong mga anak. Hindi hayaan mo akong maging asawa mo. Mahal kita, Gaya. Ang mga luha ni Gaya ay umagos na. Ang sakit na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding kagalakan. Si Tio, ang lalaking formal at strikto, ang lalaking hindi niya akalaing magagawa ito, ay nakatayo sa harap niya, nagtatapat ng pag-ibig. Lumapit siya kay Tio, at sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng kanyang mga sining, niyakap niya si Tio ng mahigpit. Matsyo Alonso, sabi niya, sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa. Ang gulo mo. Ngumiti si Tio, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Oo, magulo ako. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang kaguluhan ay minsan mas maganda kaysa sa kaayusan. Ang mga bisita ay nagpakpakan. Si Dahlia at silang ay tumalon, alon sa saya, na tila nagtagumpay ang kanilang operasyon. Kitati, Gaya. Ang gallery ay napuno ng ingay, hindi dahil sa pagkabasag ng pinggan o pagkalat ng juice, kundi sa tunog ng pagpalakpak at pagtawa. Ang mga sining ni Gaya ay ipinagdiwang at higit pa roon, ang kanilang pag-ibig ay ipinagdiwang. Ito ay isang panalo, hindi lamang sa sining, kundi sa buhay. Isang tagumpay para sa kaguluhan, para sa pag-ibig, at para sa isang pamilya na natagpuan ng perpektong balans sa gitna ng lahat ng ito. Ang paglipat ni Ligaya sa bahay ng mga Alonso ay hindi naganap ng walang kaayusan na gulo. Sa loob lamang ng isang linggo matapos ang exhibition na nagbigay sa kanya ng hindi lang pag-ibig kundi pagkilala rin sa kanyang sining. Ang dati malinis at minimalistang silid, tulugan sa dulo ng pasilyo ay naging isang makulay na studio. Nagkalat ang mga paint, canvas, mga brush, nabasa pa, at ang amoy ng turpentine ay humalo sa amoy ng air freshener na pilit ibinubuga ni Tio sa kabila ng pagmamaktuligaya na ang turpentine ay amoy sining. Tio, art. Ngunit ang formal at striktong si Mateo Alonso ay hindi na ang dating Tio. Sa tuwing nakikita niya ang bahagyang mansa ng pintura sa pisngi ni Gaya o ang balahibo ng brush na nakakabit sa kanyang buhok, hindi siya naiinis. Sa halip, napapangiti siya. Ang dating matigas na linya sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumuwag na at madalas na siyang nahuhuling nakatitig kay Gaya habang ito ay abala sa pagpipinta. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig. Ang kanilang buhay ay naging isang patuloy na balance sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan. Ang mga libro ni Tio sa library ay nanatiling maayos, ngunit sa living room,
May mga bagong dekorasyon, mga frame ng mga guhit ni Nadalia, at silang, at minsan ay isang maliit na eskultura na gawa sa recycled materials ni Gaia na nakalagay sa ibabaw ng piano. Ang mga ito ay hindi akma sa dating minimalistang tema ni Tio, ngulit nagdala ng buhay at kulay sa tahanan. Si Dalia at silang, na dating medyo tahimik at formal, ay nagkaroon ng sarili nilang studio sa isa sa mga sulok ng living room. Dito, kasama si Gaia, sila ay gumagawa ng kanilang sariling mga masterpiece gamit ang crayons, watercolors, at kung minsan ay food coloring mula sa kusina, na labis na ikinabahala ni Tio. Ngunit ngayon ay tinitingnan na lamang niya ng nakangiti. Ang kanilang mga tawa at hiyawan ay nusika na sa tainan ni Tio, na dati sanay lamang sa katahimikan ng malaking bahay. Ate Gaia, tingnan mo, ito si Daddy, nagmamadalit. Sigaw ni Dalia, abang ipinapakita ang isang drawing ng isang stick figure na may malaking briefcase at expression na nagmamadali na may mga pulang linya sa likod na nagpapahiwatig ng bilis. Napangiti si Gaia. Ang galing mo naman, Dalia. Parang si Daddy talaga. Lumapit si Tio, na galing sa conference call, at tiningnan ng drawing. Ganyan, ba talaga ako kabilis? Para akong kinakalagkad ng bag ko. Ngunit sa halip na mainis, umalakak siya at niyakap ang kanyang mga anak. Pero ngayon, hindi na ako nagmamadalit pag, uy. Kasi alam kong may naghihintay na dalawang magaling na artist at isang master chef sa bahay. Kinindatan niya si Gaia. Ang pagluluto ni Gaia ay nanatiling isang pakikipagsapalaran. Mayroong isang pagkakataon na sinubukan niyang gawin ang paboritong adobo ni Tio. Ngunit dahil sa abala siya sa pag-iisip ng bagong konsepto ng kanyang painting, nalimutan niya sakalan. Ang resulta ay isang adobo na may amoy at lasang ng charcoal. Ate Gaia, sunog po, sigaw ni Silang, habang hawak ang isang piraso ng manok na itim na itim. Lumapit si Tio at imbes na magalit o mainis, umakyat ang isang malaking ngiti sa kanyang labi. O yan, may bago na namang obermaestra si Gaia. Ang adobo ala carbo, bago pa man makaramdam ng hiya si Gaia, nilapitan siya ni Tio at hinalikan sa noo. Huwag kang alala, mahal. May paisa. Delivery naman. Ang mga piknik nila sa party ay naging alamat. Minsan, nakalimutan ni Gaia ang kumot. Kaya't ginamit nila ang kanyang bagong pintura na canvas bilang pansamantalang sapin. Minsan naman, nahulog niya ang lahat ng pagkain sa damuhan na nagresulta sa isang food fight na puno ng tawanan kasama ang mga bata at sa huli ay si Tio na mismo ang nakikisali. Ang kanyang formal na imahe ay munting natunaw at napalitan ng isang ama na marunong maglaro, magpatawa, at magbahagi ng mga simpleng kaligayahan. Ang pangarap ni Gaia bilang isang artista ay patuloy na namumukadkad. Ang kanyang exhibition sa Cebu ay naging matagumpay at nakatanggap siya ng mga komisyon para sa iba pang mga artwork. Ngunit ang pinakagusto niyang proyekto ay ang kanyang art class para sa mga bata. Sa isang maliit na espasyo sa kanilang hardin, nagtayo sila ng isang maliit na gazebo na nagsilbing kanyang outdoor studio at classroom. Okay, mga bata. Ngayong araw, gagawa tayo ng rainbow na gumagalaw, sabi ni Gaia sa kanyang klase ng mga energetic na bata na may mga mansa ng pintura sa kanilang mga pisngi. Si Dalia at silang ay kabilang sa kanyang mga masugid na estudyante. Tandaan, walang maling paraan sa sining. Hayaan niyo lang ang inyong puso ang gumuhit. Ang mga magulang ng mga bata ay madalas na nagpapasalamat kay Gaia. Lilis, Gaia. Salamat po. Ang anak ko dati ayaw mag-drawing,
Ngayon ay halos hindi na mapaghiwalay sa pain. Isang gabi, habang naglilinis siya ng kanyang brushes, niyakap siya ni Teo mula sa likod. "Proud ako sa iyo, mahal," bulong niya. "Dinala mo ang sining sa aming bahay, at ngayon, dinala mo rin sa mga puso ng mga bata." Nang malapit na ang kaarawan ni Teo, lihim na nagplano si Gaia ng isang sorpresa. Gusto niyang gumawa ng isang special na cake. Dahil hindi niya alam ang kanyang kapasidad sa pag-bake. Nag-research siya ng husto at bumili ng lahat ng sangkap. Ang mga bata ay kasama niya sa Operation Secret Cake. Sa gabi ng kaarawan ni Teo, habang natutulog na ang mga bata, nagsimula si Gaia. Ang kusina ay muling naging battlefield. Nagkalat ang harina, may tsokolat sa kanyang pisngi, at ang mixer ay tila may sariling isip na nagtatapon ng butter sa dingding. Sa huli lumabas ang cake mula sa ulan, hindi perpekto, bahagyang sunog sa isang gilid, at ang icing ay medyo hindi pantay, ngunit ito ay gawa sa pagmamahal. Habang inilalabas niya ang cake, nadulas siya sa isang patak ng mandika sa sahig. Ang cake ay lumipad sa hangin. At lumapag ng diretsyo sa face ni Teo, nakakagaling lamang sa kitchen, naghahanap ng tubig. Ang kusina ay nabalutan ng katahimikan. Si Gaia ay nakatayo doon, nanginginig sa takot. Ang kanyang mga kamay ay puno ng tsokolate. Si Teo naman ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng chocolate icing at mga sprinkles. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Pagkatapos ng isang segundo, nagsimula ang maliit na pagtawa mula sa kusina na nagsimula sa isang mahinang hikbi at unting lumakas hanggang sa maging isang malakas na halakak. Natawa si Teo, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng cake. "Oh, Gaia," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan at pagmamahal. "Ano na namang kagulungan ito?" Lumapit si Gaia, nag-aalala, ngunit hindi niya rin mapigilang matawa. "Sorry, mahal, nadulas lang ako." Niyakap ni Teo si Gaia. Ang cake sa kanyang mukha ay bahagyang kumalat sa buhok ni Gaia. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, habang hinalikan ng chocolate sa noo ni Gaia. "Aba, may kwento naman tayo diyan, hindi ba?" Ang birthday cake na humalik sa akin, gising na ang mga bata, na narinig ang ingay. Sila ay tumakbo papunta sa kusina, at nang makita ang kanilang ama na may chocolate sa mukha, at si Gaia na natawa, sumali rin sila sa tawan. Ang pamilya Alonso Ramos ay naging isang pamilya na hindi perpekto. Ang bahay ay hindi palaging maayos. Ang mga pagkain ay minsan sunog. Ngunit ang bawat araw ay puno ng tawanan, pagmamahalan, at mga sorpresa. Si Gaia ay nanatiling artista, guro, at tangkoy siya sa kanilang tahanan. Si Teo naman, ang dating businessman na mahigpit sa kaayusan, ay naging isang ama at asawa na nagmamahal sa kaguluhan. Dahil sa kaguluhan na yun niya natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan. Sa kanilang kusina, na dating tanawin ng isang gyuspil na nagpabago sa kanilang buhay, ay patuloy na nagaganap ang mga gulo, mga tawa, at ang paglikha ng mga bagong alaala. At sa bawat bagong gulo, bawat bagong artwork, at bawat bagong berkadobo, alam nilang mayroon silang isang kwento, ang kwento ng isang pamilya na natagpuan ang kanilang perpektong balanse sa gitna ng kaguluhan, at ang isang pag-ibig na walang katapusan, ang tawanan.